pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa kanilang lahat at kayo na naman po ay nakikinig sa ating palatuntunang Ehemplo over FEBC Radio. Tayo po ay siyempre naman napapakinggan at hindi po pwedeng hindi tayo magpugay sa mga taga Maynila over 702 DZAS. Nako, magandang araw po sa inyong lahat. Gayon din sa ating mga kaibigan dyan sa Bacolod. Uy, bago na ang kanilang antenna transmitter dyan sa 1233 DYVS Bacolod. At syempre naman sa South Cotabato over 1062 DXKI. At sa Santiago Isabela sa norte, sana'y okay po kayo pagkatapos ng bagyo, over 1143 DZMR na imbag nga adlaw. At sa Cagayan de Oro over 103.3 The New J FM. Magandang araw din po sa inyo dyan. At siyempre naman, para naman po doon sa mga kaibigan natin dyan sa Quezon, Palawan, sa 106.3 DZRK, Radio Kapit Bisig, magandang araw din po. At para naman po doon sa nakikinig all over the world, over febc.ph at sa DZAS or 702 DZAS FEBC Radio TV, Facebook Live. Kahaba naman talaga, no? Pero kailangan nyo po talagang malaman lahat yan, yung aming mga outlets. At syempre, kung kayo po ay mayroon ng app, yung ating FEBC PH Stream. Yan po ang ating official mobile app. By the way, by this month, hopefully lalabas na po yung ating iOS version. Kasi ngayon Android version pa lang dyan sa Google Play Store. No? So abang-abangan nyo po at malapit na po yung ating iOS. Now, dito po sa Ehemplo, patuloy natin pong pinag-uusapan ang patungkol po sa kung sino ba yung pwede nating maging mga role model sa iba't ibang larangan ng ating buhay. Nandiyan po yung nasa government service, nandiyan po yung nasa media, at ngayon pong araw na ito ay tayo naman po ay tutunghay na naman sa gawain lalong-lalo na sa mga kabataan. Kasama po natin si Raymond Magdato. Siya po ang founder ng Genius Child Foundation. Nako, maganda pong kwentuhan to. Siya po ay nagtapos ng agricultural technology sa Occidental Mindoro State College. At siya po rin ngayon ay company OIC para sa national sales at manager ng Enviroscope Synergy Incorporated. Alamin po natin yung mga connection ni Raymond patungkol dyan. Pero siya po ang nagsimula at founder ng Genius Child Foundation. Non-profit po ito, non-political, non-sectarian group na siyang tumutulong po, ang advokasya po nila tumutulong sa mga batang lansangan at gayon din yung ibang mga ethnic groups po dito sa Pilipinas, tinutulungan po niya. Ang ito'y flagship program nila ay yung Barangay Council po para sa proteksyon ng mga kabataan, yung BCPC. For its advocacy efforts, yan pong street education and feeding program sa Metro Manila. Ganon din po yung Katutubo, Balik Eskwela at saka feeding program. Yan po yung mga outreach nila at yun po ang talagang kanilang pakay. Sa katunayan nga po, mayroon na po silang napakain na mga 1,500 na street children. Madami na po yan, higit kumulang. At mayroon na din po silang naabot na mga 50 or more poor families sa tribes dyan sa Tarlac, yung po mga Aitas, gayon din po mga Mangyan dyan sa Mindoro, at gayon din mga 200 plus volunteers. Naku, maganda pong usapin ito. Kaya po, abang-abangan ninyo po sa ating pagbabalik. Pagkatapos ng konting paalala, ay makakausap na po natin ang founder ng Genius Child Foundation, Raymond Magdato. Dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Yeah.
Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS. Yellow, orange, red. Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang 3 lebel ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatiling nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung kabubukas pa lamang ng inyong mga devices, ng inyong mga radyo, abay kayo po'y nakatunghay ngayon dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Tayo po'y naghahanap ng mga kagalingan ng Pilipino, hindi lamang sa individual level, kung hindi rin sa mga organizations. At siyempre po, ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, na siyang mag-uugnay-ugnay po ng ating kwentuhan. Ang kasama po natin ngayon ay walang iba kundi si Mr. Raymond Magdato. Siya po ang nagpasimula ng gawain ng Genius Child Foundation at tayo po'y natutuwa na makasama natin siya. Ray, magandang araw sa iyo. Magandang araw po, Kuya Dan. Magandang araw din po sa lahat ng ating mga listeners. Yeah, Ray, siguro simulan natin kanina dun sa introduction, ikaw ay nagtapos ng agricultural technology. Yes, di ba? yes. At ngayon you're also involved with isang kumpanya na Enviroscope Synergy. Ano yung Enviroscope Synergy? Ang Enviroscope Synergy Incorporated ay isang trading and distribution company who's advocating the promotion of organic farm inputs dito sa ating bansa. Inline po siya sa aking course din. And nandun po yung nandun yung puso ko really. Kasi ang isa pong advocacy po na nililink ko din sa aming team, sa aming foundation is to practice the organic farming. So may parang kaakibat din na tumutulong sa agrikultura and at the same time the environment. Yes, pa. Ito bang mga are these farming implements o ano ba? It's farm inputs. Farm inputs. So yeah. which means fertilizer, organic insecticide, organic, yeah. Nako, ay malaking tulong 'yon. Now, ano ang relasyon naman kasi parang so you're still involved with that. So in a sense, yan ang kabuhayan mo. Full-time po ako doon. Full-time ka doon. Now, paano naman pumasok itong area ng Genius Child Foundation wherein mga batang lansangan naman ang tinutulungan? Saan nagdudugtong yung gawain ni Ray na gano'n? Oo. As I've mentioned po, nagsimula po kami, nagsimula ako 2014. So that's 5 years ago na, medyo matagal na din po. Nagsimula lang po yan nung, inailing ko din po sa aking karanasan when I was young, na dati rin ako talagang wala po. Okay. Kasi bukid lang po kami. I am from Mindoro. So that's a province po sa Mindoro. Doon ka rin naman nagtapos? Doon din po ako nagtapos. Through a scholarship grant na binigay po ng aming municipality. At
yung trabaho ko ngayon, which is full-time po ako sa Enviro as product development manager, and at the same time handling po ng national sales. Actually, yung advocacy ng aming kumpanya is nire-relay ko rin po sa mga bata. The importance ng pangangalaga sa environment, and at the same time yung kahalagahan ng organic. Oo, kasi pero sa iyong karanasan, from what you've said, nanggaling ka rin sa lansangan, parang gano'n. Doon din ang parang kinalakhan mo. Nakita mo yon. Actually, hindi po literal na galing sa lansangan, pero ang dami kong nakasalimuhan nung ako'y bata pa. Dahil, sabi ko nga po noon, talagang before po, as in, makakain lang po kami ng 1-2 beses sa isang araw. Masaya na kami. And my parents are sending me to school na walang baon. Basta lang makapasok ako, importante sa akin. Ano ang kabuhayan ni nanay at ni tatay? Ang father ko po isang farmer lang. Farmer. And mother ko is housewife. Mahirap ang farmer. Opo. Oo. Mother ko is housewife po. At ang nakalulungkot nga kasi ngayon, hanggang ngayon, after all these years, marami sa mga magsasaka natin hindi pa rin nakakaangat. 'Di ba? Hindi natutulungan ng sitwasyon ng gobyerno at ng mga organizations unless tutulungan sila ng mga labas sa gobyerno, mga non-governmental organizations, private companies. So talagang meron ka ring in a sense may karanasan yung iyong pamilya na talagang kayod para kumain, sabi nila. Talagang sobrang hirap po ng buhay. Wala as in what we call this, wala kaming permanenteng bahay talaga. At hindi ka mambiro yung magsasaka ka tapos ibebenta mo pa yung sa napagsakahan mo. Opo. Ngayon, ang po nun, sir, kasi yung sinasaka din po ng father ko is hindi amin. So parang katulong lang siya sa bukid. So dito sa ganitong sitwasyon, nagsimula ba yung child advocacy sa Mindoro din? Manila na po. Nung ako po'y nakaluwas. So, ang naghubog sa'yo sa ganung pag-iisip, yung experience sa Mindoro, tas dinala mo ngayon sa Manila. Paano nagsimula yun? Kasi doon sa kwentuhan natin kanina, nagsimula pala to nung birthday mo. Opo. That was 2014 po. Well, na-expose din po kasi ako nung bata ako sa isang non-government organization, which is the Plan International. Na-expose kami sa field na nakakita kami ng iba't ibang klaseng bata na as in hikahos din po sa buhay. Actually, ang role po namin doon is to assist them para mag-reply sa kanilang mga foster parents. Yung mga assistance. So, and then, maraming mga extension project din po ng school ko on which lagi akong pumupunta sa iba't ibang mga katutubo areas, mga ethnic groups na ibang mga nakakausap ko. So mayroon na palang may pinanggagalingan ka ng experience because of that. Kasi nakita mo na yung bisa ng pagtulong in that capacity. Now, why then, knowing na meron may Plan International, why then sinimulan yung Genius Child? Ano ang parang pinaka-distinctive niya para sa iyo? Lagi po kasi akong dumadaan before sa Rojas Boulevard. Kasi ang dati ko, ang second work ko po ay sa Tondo, Manila pa yung office. So every time po dumadaan ako doon, sir. Parang talagang lumalapit-lapit ka doon sa mga lagi ko po nadadaanan yung mga batang hamog na tinatawag nila. Yung tipong paghihinto yung bus na sinasakay namin or yung jeep na sinasakay namin kakatok, manghihingi ng pera. At na-realize ko, sabi ko, one day babalikan ko tong mga batang to kasi looks like they need something. Na sabi ko, bata po kasi ako, pangarap ko talaga, sabi ko sana makapag-create din ako ng isang maliit na group na makatulong ako in my own way sa mga bata, sabi ko. And it so happened na kahit papano nagkaroon po tayo ng konting development, kahit papano may narating po tayo. And ang purpose ko po talaga is to leave a message dun sa mga street children na kahit bata ka, kahit ganyan yung sitwasyon mo, one day,
may mararating ka. Makakaangat ka rin. Opo, makakaangat ka din. Anong masasabi mo, Ray, dun sa sitwasyon na nung bata ka sa Mindoro, meron ng mga ganong batang lansangan, batang hamog. Tapos ngayon, meron ka nang narating kahit paano yung nandoon pa rin sila. Opo, yun po yung... Ang dating sa iyo noon? Ay, sa totoo, yun po yung masakit na katotohanan. At personally, ano yung pwede kong maitulong? Siguro kahit papaano ma-lesson lang or kahit papaano may ma-reach out ako. At maituro sa tamang direksyon. At yung siguro yung mindset ko ay mai-replicate ko sa mga isip din nila so they can do the same in the future. Sa iyong situation, paano nga yung mindset na yun na set? Kasi sabi mo nga, naghihirap kayo nila nanay at tatay. By the way, anong pangalan ni nanay at saka ni tatay? Si Nanay Gloria Magdato. Yung father ko passed away na. Siya ang pangalan ni tatay? Si Mamerto Magdato. Mamerto. So, ano ang kailan ka nagsimula na sabihin mong mag-decide, no, magpasya sa sarili mo na uunti-untiin ko to. At ngayon nga kaya meron kang natapos, paano nagsimula 'yan? Nagsimula po yun, sir, nung meron na akong capacity. Nung nabuo na po sa isip ko na since meron na ako, pwede na akong may maitulong. And at the same time, yung araw-araw na nakikita ko yung mga bata, sabi ko, kailangan ko na itong madaliin. So, nag-organize ako ng maliit lang na meeting with my colleague, my friend. So, the good thing naman. Pero alam mo, magandang encouragement din kay Nanay Gloria at saka kay Tatay Mamerto para marinig din ng mga ibang mga magulang na hindi dahil, kasi kadalasan, sabi nga natin minsan na, mga lang sila, mga farmers lang. Pero dahil nagpagal sila, naitaguyod kanilang makatapos ng pag-aaral. Di ba? Lalong-lalo na sa mga Pilipino, alam niyo po, yan ho yung isang natin, di ba? Yung, wala akong maiiwan. Ako, yung tatay ko ganun wala akong maiiwan sa'yo. Yun lang pinag-aralan mo. So, malaking puhunan yung para sa iyo, no? Now, nung sabi mo nga meron ka ng kakaunting kakayanan, sinimulan mo, ano ang pinaka-main target mo? Kasi parang ang lumalabas dito ay meron kayong feeding program, di ba? Tapos nakalagay doon, street education. Ano yung street education na yan? Okay. Ang feeding program, actually, yung street education program at saka feeding program ay ginagawa po namin all at once. So, every time na meron kaming mga feeding program, I have volunteers ng mga teachers, I have volunteer ng mga nagtitake ng education course. Okay. At sila yung nag-volunteer na, sir, pwede kaming kuya, pwede kaming mag-lecture sa personal hygiene, on how to do the safety, paano makaiwas sa sunog, something like that, and how to respect the elders. Iba't iba po yung mga basic na knowledge na alam ko makakatulong talaga sa mga bata. Okay. So hindi ikaw solong gumagawa nito. Meron ka palang mga sabi nga may mga you have about 200 volunteers that can help. Saan mo sila napupulot, sabihin natin? Iba-iba po. Actually, mga volunteers ko po iba. May volunteers po ako from Saudi Arabia, may volunteers ako from Bicol region, Mindoro, Visayas, Mindanao, Davao. Yeah. And when you say nandoon sila, paano, like kunwari, yun nasa Saudi, paano siyang nakakapag-volunteer? They're sending support for naman. my, kasi meron din po kaming scholarship programs yung foundation namin. Okay, so medyo malawak na rin yung mga na-i-offer na work. Now, now one of the specific things na minention mo dito sa background ninyo ay selected ethnic groups, no? At meron ka na nga sa mga Mangyan, sa Mindoro, siyempre doon ka galing. And then mga Aitas sa Tarlac. So, ito yung parang main advocacy areas mo. Yeah. Kasi malapit din po ako sa mga ethnic groups.
sa amin kasi sa Mindoro is talagang magkakasama po kasi sa school. When gumraduate po ako ng elementary, may mga kasaway kami mga ethnic groups. So, nakakatuwa na gusto ko ipa-feel sa kanila na kahit kami taga-Patag, sila taga bundok, walang discrimination. So, at ang gusto ko rin pong iparating na message po ay ayaw naming ilimit yung tulong sa mga taong nasa areas na malapit kami. We want to reach out kasi sila po mas nangangailangan po talaga eh. Alam mo, kami nga nalulungkot kami kasi dati noon ang FEBC ay may broadcast diyan sa Pinamalayan. Oriental. So meron kaming broadcast diyan at natigil kaya naghahanap kami nga ng mga partners para makapag-broadcast ulit at ang talagang target noon ay yung mga katutubo, yung mga mangyan. Opo. So diyan sa ganoong work, paano mo naman kino-coordinate itong mga volunteers na ito? Bawat area po ay meron akong mga lead volunteer. Okay. So sila yung tinatap ko. For example, gusto ko magkaroon ng feeding program dyan sa Laguna area. So I have a lead person there na volunteer ko din na sila yung nagkakaroon ng initial planning and then ako na lang yun, sige, ito yung dapat idagdag natin. Okay, ito yung available time ko. Ito, ganito natin araw gagawin. And then of course, may consultation din po sa ibang mga volunteers para mas madaming makaatin. Kasi sa ngayon po talaga, maraming gusto na tumulong. Yun nga lang, medyo mayroong problema sa time. So, minsan oras or resources. Now, at sabi ko nga kanina, parang talagang hindi nauubos yung mga lalong-lalo na yung mga bata, no? Mga bata na pag-iiwanan, sabihin na natin. Kaya parang kaya nga marami na rin kaming mga na-interview dito na maraming mga iba't ibang mga advocacy groups na talagang ang target nila mga bata. Now, so parang as far as groups are concerned, the more the merrier, sabi nga ng Pilipino. Pero dito sa mayroon ba kayong mga ka-partner na organizations din dito sa Genius Child Foundation? Sa organization, individual lang po kami kung sino yung mga gustong tumulong. Kung meron tutulong. Yes, opo. Okay. Pero meron din pong kaming mga meron kaming mga donors ng mga, for example, mga personal hygiene, for example. Mga private companies po ang nagre-reach out sa amin. Sa akin po ay, as I've mentioned, I prefer yung in-kind. I'm not, hindi po cash, in-kind na lang po. So, aalamin nila kung ano yung kailangan at yun ang i-provide niyo. Opo. Marami pa po tayong pag-uusapan. Kasama ho natin si Raymond Magdato. Siya po ang nagsimula at gumawa ng grupong Genius Child Foundation. Ito po ay tumutulong sa mga batang lansangan at mayroon po silang advocacy work in Tarlac, with the AITA, sa Mindoro, sa mga mangyan. At dito rin sa Kalakhang, Maynila, marami rin po silang mga natutulungan. Sa ating pagbabalik po, aalamin din natin kung ano ba yung mga pagsubok din na pinagdadaanan ng isang foundation na tulad ng Genius Child. At sa ating pagbabalik, marami pa po tayong kikwentuhan, kaya wag po kayong aalis. Dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Pilipinas! Kahit tayo ay kinukutya, minamaliit sa ibang bansa, hindi ko ikahihiya, dahil ang Diyos ang sating nagtakda. Minamahal ko ang bayan ko, kahit tawanan ng buong mundo, lakas mo o paghusayan mo. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS. Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Kadalasang tumataas ang insidente ng sakit na ito tuwing tag-ulan. Walang partikular na gamot para sa sakit na dengue. Maaari rin itong ikasawi ng mga magiging biktima. Ang susi para mapagtagumpayan ang dengue ay nasa pagiging maagap sa pagtukoy sa mga sintomas. Narito ang ilan. Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 9 na araw. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo,
pagkakaroon ng mga pulang pantal sa katawan o rashes, pagdurugo ng ilong, pagsusuka. Dapat natandaan na makasasama sa mga pasyente na may sakit na dengue ang pag-inom ng gamot na aspirin. Kung ang mga sintomas na ito ay lumabas sa isang taong may sakit, mainam na agad siyang dalhin sa ospital. Ang sakit na dengue ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at kasama nga po natin si Raymond Magdato. Siya po ang nagsimula po ng Genius Child Foundation, isang tumutulong po sa street education at gayon din po sa food or feeding ng mga bata. Ray, bakit mo tinawag na Genius Child Foundation? Yeah. Genius Child Foundation kasi naging scholar po ako. Okay. And then, parang, ang gusto ko kasing message din po na iparating sa aming mga volunteers. So, actually, yun yung unang tanong nila, bakit Genius Child Foundation? Kasi isipin mo parang, ano ba to mga specially gifted child? Opo. Sa amin po, ang message po ng aming foundation, Genius Child, the way you do things that can help others. Mm-hmm. Sa amin kasi gusto naming i-inculcate sa mind po ng ating mga bata, yung mga street children na hindi ka lang magiging matalino kung dahil meron ka lang medals, dahil meron ka lang mga achievements, honors, hindi. The mere fact na meron kang alam na pwede mong gawin sa kapwa mo, may ambition ka sa buhay mo, may pangarap ka sa buhay mo, gusto mo tumulong sa ibang tao, you can be considered as genius. Parang may katalinuhan doon sa ganong klaseng pananaw. Magandang ano yun, kasi nga linalawak natin yung perspective nila na ay, mahina ako. Yes po, opo. Pero the fact na kung ang bata ay nag-iisip na paano ko ba matutulungan si nanay at si tatay o paano ko matutulungan yung kapwa ko, may genius doon, may kagalingan doon. Kagalingan. Now, dito sa yung ginagawa, mayroon ka bang ito na natural na tinatanong ko ito lalong-lalo na sa mga nakakausap namin. Meron ka bang top of mind na maalala na isa o isang pamilya o isang bata na parang medyo, itong batang to, malayo na rin ang narating. Meron ka bang, sa experience mo, meron ka bang maalala? At ano yung sitwasyon na yan? Opo, may mga natulungan po kaming bata. Actually, ito pong batang to ay na-meet lang po namin sa naming feeding program. Actually, after po ng isang Yolanda na bagyo. Okay, 2013. That was 2013. I think that's in Mindoro. Ay, baka hindi po Yolanda. Yung latest siguro, 2017 po na bagyo. Okay. And then, yung batang yun, kinakitaan ko talaga ng gustong-gusto niyang gustong-gusto niyang mag-aral. Pero ang sabi ko sa kanya, ano ba yung pangarap mo sa buhay? Sabi niya, gusto niya daw makapagtapos, matulungan daw si nanay at si tatay niya. Sabi ko, wow, very inspiring yung gusto ng batang to. At bihira lang yung bata, na imagine, ilang taon lang po siya. May ganun na yung mindset niya. So, sabi ko sa kanya, kukunin kitang scholar. Of course, mayroon pong mga screening na konti para po may screen po namin. At sa ngayon po ay maganda yung kanyang standing sa school. So, although wala pa po kaming napapag-graduate as of now, but we have college scholar. College kasi na po dahil siya. dahil magpo 5 years pa lang. So talaga nagsisimula pa lang. Tsaka yung scholarship grant po ay nasimula na namin 2016 lang. So talagang start-up pa siya. Opo. Pero the mere fact na meron kayong mga nasisipat na ganoon na hindi lang yung para lang dun sa feeding program. Kasi kadalasan yun, very attractive yun. Magkaroon ng laman ng tiyan. Pero yun talagang magkaroon ng desire na makaangat. And then,
gumaganda ang grado sa eskwela. Opo, sa school. Kasi Oo. inspired po sila eh. Parang looks like every time na tinatawagan ko yung kanilang advisor, kamusta po yung performance ng aming pong scholars? Maganda ng feedback. So from our end, kapag naririnig po yun ng iba namin yung mga volunteer, so mas ganado din kaming mag-support dun sa bata. So meron na rin kayong mga parang sabihin na natin parang partner schools na pinaglalagakan nitong mga... Wala po. Wala. Kung, so paano yes, nangyayari kung ganyan? saan po located yung bata, okay. doon namin, okay, kung ano po yung ano niya, kung saan niya prefer mag-aral doon, although sa ngayon po libre na yung tuition halos. That's right. So ang at least assistance, yung mga miscellaneous kung ano man yung mga kailangan. Miscellaneous, regular allowance, monthly allowance, may mga clothing allowance, uniform allowance, yung mga ganyan. Opo. So yun po yung assistance na binibigay po namin sa kanila. Now, sa iba't ibang organization and mga individuals na nakausap na namin, iba't iba rin yung area ng kanilang mga challenges. Now, para sa isang startup kagaya ng Genius Child, ano ang parang nagkaroon ba ng mga challenges at kung ano yung mga challenges na hinaharap nyo sa ngayon? Sa ngayon po, ang really challenge na na-encounter namin at yung mga volunteers ko din is the time management. Okay. Pero sa time management, in the long run, na-realize na namin kung paano i-address eh. So, inaalam ko kung saan yung common na time na available kaming lahat as much as possible. This is pertaining to yung mga magbo-volunteer. Yung mga event po namin. So, and at the same time is mayroon kaming mga nilalapitan na ibang mga, for example, barangays na sa totoo lang, medyo nahihirapan din po kami na to get an appointment from them. So in our way, kami na lang talaga naghahanap ng isang lugar na talagang open. So nakakalungkot naman yun kasi kayo na yung umaabot para sumubok na makatulong sa isang barangay tapos hindi pa nagre-respond. Talagang meron din ng ganun, sir. And mayroon ba silang kadahilan ng binibigay kung bakit parang nakakaistorbo ba kayo? Actually, time din. Sabi nila is mayroon kaming yung proposed date namin is may mga programa din sila sa kanilang schedule, which is we really understand. Pero isa sa mga namin yun, isa sa mga na-encounter namin sa aming mga araw-araw na Now, on a personal level, ikaw, paano mong naibabalanse rin ang oras mo na meron ka nung Enviro Synergy, di ba, na sabi mo nga, full-time work. Opo, full-time. Kailan mo na gagawa ngayon itong advocacy mo with Genius Child? Ayan, usually, actually, yung, for example, yung amin pong, active po kami sa social media. Okay. So, I have volunteers who's handling that account. Tapos monitor ko dun lang. Maraming nagme-message. And then, pagdating naman sa mga schedule, sineset ko yung schedule ng weekends kasi wala akong pasok. That's right. So, Monday at saka nabanggit mo nga na meron kang mga parang volunteer team leader. Opo. Parang sila na yung parang ako, final touch na lang po. So, kasi ang gusto ko rin po kasing ibigay na message sa aking mga volunteer is for them to learn on how to manage on how to organize at on how to handle events para sila matuto na rin sila. Gaano kalayo dadalhin ni Ray Magdato itong foundation na to? Parang ano sa palagay mo ang future? What does it look like? To the extent na nandito pa po ako. So paano kung nawala ka na? Titigil na ba? Ganun. That's why I keep on delegating my tasks to others. Kaya sabi ko sa kanila, I'm getting older. Sabi ko, hindi naman pwedeng matanda na ako. Tapos, syempre, mayroon pa rin. Ang maganda po ngayon is, yung mga volunteers ko na nai-influence ko na sila. Na actually sila din, nagsiset din sila. For example, kapag birthday nila, special mention dun kay Bel Gutierrez, yung aking isang volunteer. Sabi niya, sir, sa birthday ko gusto ko mamigay din ng pagkain. Sabi niya, bakit magagawin yan? Sabi ko. Sabi niya, kasi sir, di ba, instead, yun yung ginagawa ng foundation. So,
Yun po, sobrang natuwa po ako sa ganun kasi bihira po yun na at sabi niya na parang natutunan niya lang din daw doon sa ginagawa nung aming foundation, which is nakakatuwa. So hindi na ako magwo-worry na one day may maghahandle pa ba ng aming group, ng aming organization. I'm sure meron. So, parang because of what you're seeing, nakikita mo na merong tataguyod na doon sa Genius Child Foundation. Opo. Sabi mo dito ngayon, ang lumalabas ay you have about 1,500 street kids na and more, no? Plus some of them are families also doon sa tribes. Yeah. So, paanong tawag ito, lalo na pagka pamilya, paano ngayon ang coordination per area doon? Ang inaano ko meron na bang one is a volunteer, sabi may volunteer leader ka. Pero meron na rin bang parang like a more permanent area of operations? Ganun ba? Nag-expand ba? Paano ba ang takbo ng iyong grupo ngayon? Sa per family po, nakikipag-coordinate na po kami sa barangay. Okay. So doon ngayon yung doon na po papasok. Yes po. So the good thing, marami na ngayong mga kami. Dahil nakikita nila, visible kami. At very eager din po yung aming mga volunteer. So sila na rin mismo yung nag-i-extend ng help sa amin. So, kaya nakakatuwa po. Okay. So, yung kanina, yung nabanggit natin tungkol dun sa barangay. So, it's not really a negative situation wherein the barangay does not want you there. It is really just that siguro nga sa dami ng appointment nila. Hindi lang yun. Tsaka siguro sa dami rin ang kailangan nilang tulungan. Opo. Lalo na kung kunwari if you're in the more remote areas. Yes. No? So, kaya mas kakailanganin nila ng may tulong. So, ano ang nagiging parang nagiging ambag ng mga local government units like the barangay? Yeah. Sa local government units po, sila na yung nag-identify kung sino yung karapat-dapat na dapat naming itap. Sila yung tumutulong sa amin pagdating po sa pag actual event na. Tulad po, meron akong malaking event last year dito po sa Poresa, sa Riles, yung mga nakatira sa Riles. Okay. So medyo madaming dumating, nasa almost 400 kids ang dumating, including their families na andun din nakisaya sa amin. Of course, that event was in coordination doon sa company ko. Kasi marami ding mga volunteers na pumunta. At so nagagamit mo din yung Enviro Synergy para tumulong? Kasi actually yung company ko po is, they are the one really supporting my advocacy. My advocacy is their advocacy as well. So meron din silang yung social responsibility nila. Yes po. Tsaka nagbibigay din sila. For example, meron kami ngayong mug painting for a cause. Actually, yung mugs worth malaki po yung amount. Mug painting. Yung mug, binibigay po nila yung mug. Yung ng tapos pipinturahan. Tapos ipipaint po ng mga street children. Then we're selling it sa income generating project. Okay. Now, dito sa lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan. So, I'm very sure this must be a busy time para sa foundation. Yes po. Katatapos lang po ng aming event last time. Dito po sa along Leverisa Street sa Pasay City, marami po kasi talaga dyan. Yung mga nasunugan, yung mga pinatanggal na bahay ni Mayor. That's why tinarget ko po na balikan yung mga bata. At madami, nakakatuwa po, madami sila. At that was December 1 namin ginawa. At tapos may next event na naman kami by next week. Mayroon po kami sa Laguna. Tapos, of course, sa December, meron kaming random house visitation. Yung mga talaga, mahihirap na pamilya. On which mamimigay kami ng simple present from them. Okay. Now, dito sa ganitong pagkakataon, gusto kong tanungin kasi baka may mga nakikinig dyan, Ray, na ganun din, may pinagdaanan din sila, nagsimula rin sila sa mababa, nakaangat, pero hindi nila alam, paano bang simulan to? Ikaw nga, in your own personal experience, parang, how were you able to start? Ano ang una mong ginawa? Renehistro mo ba ito? Para kung may nakikinig, at siguro pwede rin ako magsimula ng parang foundation. Paano?
Ang simula po, alamin mo lang kung ano ba talaga yung purpose, kung bakit mo gagawin yung isang bagay. And ikalawa, ay alamin mo kung paano mo i-manage. And of course, lagi kong kino-consider yung help ng ibang tao for me to really start. Laging may partner. I can do it alone. Oo, kasi medyo mahirap po yung one-man one-man duty. And at the same time, ay tinarget ko na po talaga kung sino yung dapat napuntahan, sino yung, kumbaga mayroon pong tawag dito, planning din nangyayari, planning. Tapos sabi ko, paano namin masusustain yung group? Paano ako paano ka makaka-encourage ng other volunteer. Of course, medyo maramihan po yan. And at the same time, ay kung paano mo simulan, may mga paperworks din po kami, although ngayon ongoing po kailangan po ng rehistro. That's why I'm not accepting cash, lang po in kind para lalo na pagka when you're working with children, hindi ba maraming mga requisitos yan kasi dahil hindi ka bastang tutulong. Opo. That's why ongoing po kami ngayon. Kaya yung group talaga namin ay it's really a group of volunteers na I hope one day ay mas lumaki kami at makompleto namin lahat ng paperworks. Pero ito pa lang 1,500 plus and then 54, marami yan. Now, pero obviously hindi naman nagsimula kagad na 1,500. So, hindi po. Paano ano yung starting number mo nung sinimulan mo yan? Actually yung 1,500 yan po yung mga batang approximate number lang yun ng mga batang napakain namin, naturuan namin sa sa mga pag-iikot-ikot namin. Pero saan ka nagsimula? Nagsimula po. It's personal money from me na binili namin ng pagkain, nagluto kami ng mga iba't ibang gusto ng mga bata, mahilig sila sa mga pansit, spaghetti, chicken, mga fried chicken na ganyan. Of course, some contribution of my volunteers. Nag-ambag-ambag kami. And then, gaano kadaming mga bata yung unang-unang mga natulungan? Ang unang-una kong natulungan mga 50 plus bata. And it's along Rojas Boulevard. Ayun na nga yung sinasabi mo. Opo. So, ibig sabihin, kaya ko lang tinatanong yun, ibig sabihin, you do not have to start big. Yes, di ba? Kailangan, kung ano lang yung kaya mo, sabi mo, your personal contribution. So, ibig sabihin, hindi kailangan na garbo ka agad. Yes po. Pwedeng simula lang, payak lang, simple. Maliit and yet, marami ng hihipo ng mga buhay. Yes po yun. At yun din po yung na-touch talaga ako dun sa mga bata. That time na na-receive nila yung pagkain, yung sasabihin nila, salamat po kuya. Grabe, iba yung impact, sabi ko. Tapos parang hinanap-hanap ko na po siya. Na one day sabi ko, I'm expecting na pag binigyan natin ito, yung bata mag-i-smile siya and at the same time magkakaroon siya ng positive na. At saka maganda nga kasi hindi lamang tumigil dun kasi maraming nagpapakain. Opo. Pero ang ginawa mo, sige, pakainin natin, simula tayo doon, and then, maglagay tayo ng education para maitaguyod niya yung sarili niya, and then, kung may angking galing, pag-aralin na rin natin. So, nako, yan po ang gawain ng Genius Child Foundation. Nako, sana po nabibigyan kayo ng idea na hindi kailangan magsimulang malaki, pwedeng maliit lang, personal lang, birthday celebration lang ni Ray. Nagsimula na. So, yan po si Raymond Magdato. At sa mga huling sandali po natin, titignan pa rin natin kung ano yung mga thoughts niya patungkol dito sa kanyang gawain with the Genius Child Foundation sa pagbabalik po ng ating palatuntunang ehemplo. Sa aking paglaki, pangarap ko'y matuto at makatapos ng pag-aaral ko upang pakinabangan ang bayan ko. Bigay ng Diyos na talino, salamat sa tatay at sa nanay ko. Nais nila ay matuto ako, salamat sa tiyaga ng guro ko. Kahit makulit at magulo, karanasan
tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS. Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteryang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga simptoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito. Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nandito pa rin po tayo sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at patuloy po nating kausap ang founder ng Genius Child Foundation, si Raymond Magdato. Pero bago po balikan si Kuya Ray, ay paulit-ulit ko pong ginagawa na hinihikayat kayo na bigyan naman kami ng mga contact na mga gagaling na Pilipino at magagaling na organizations na may pusong Pinoy, at para naman po makakausap natin dito sa ehemplo, dahil alam niyo po marami po mga kabataan ngayon, yan po ang hinahanap nila, mga role model, at sana po ay mabigyan nyo kami. Pwede po kayong mag-email sa dzasinfo@febc.ph, o di kaya naman habang kayo po kung nanonood po kayo ng Facebook Live, unang-una, i-like nyo muna po kami. At pangalawa, pwede po kayo mag-post ng information, pangalan ng tao, pangalan ng organization, yung kanilang telephone number, para naman po makontak namin. At kung gusto nyo naman, kung talagang gusto nyo na mag-text, abay, pwede po kayo sa 0917-572-1754. And nako, we will be so happy na makausap po sila, makakwentuhan, para naman ma-share namin sa lahat ng aming mga tagapakinig. Kuya Ray, dito sa ating last few minutes, unang-una, kung mayroong gustong tumulong sa Genius Child Foundation, paano ba sila pwedeng tumulong? Pwede mo silang kausapin. Ayun po, sa mga gusto pong tumulong, the foundation is accepting any kind. In-kind, well, actually in-kind. Prefer po namin in-kind. Actually, we prefer po namin yung mga school supplies, yung mga personal hygiene. Yan, importante po yan sa mga bata. You can contact us at geniuschildfoundation@gmail.com, or pwede rin po akong i-text sa 0998-595-7792. Active din po ang aming social media account, ang aming Facebook page, ang Genius Child Foundation. Ayun, so medyo madali na yan. Pagka napasok na sa Facebook, lahat nasa Facebook Apo. Now, dito sa panghuli natin, Ray, sa ngayon, sa ating pag-uusap, nakikita ko yung ikaw ay kaya ka nga nasipat namin kasi isang ehemplo yan na isang individual na mayroon lang desire na tumulong, nakapagsimula ng gawain. So paano nga ba maging ehemplo sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na doon sa mga kabataan natin na mahilig din sa advocacy? Magiging isa kang ehemplo kung meron kang really desire to help others. Ang pagiging isang ehemplo ay hindi nakalimit kung magkano yung kaya mo, kung gaano kalaki yung ibibigay mo. Magiging isa kang ehemplo kung meron kang
talagang totoong puso na tumulong at mag-look back sa past in a way na mas iisipin mo kasi yung magiging result ng pagtulong na gagawin mo. That way, pag na-realize yun ng iba at makuha nila yung message mo to why you are helping them, isa kang magiging magandang ehemplo for them. Nako, well, on that note, maraming salamat, Ray. At syempre, maraming salamat kay Nanay Gloria at kay Tatay Mamerto na ngayon ay nasa Panginoon. Opo, salamat din po. And siguro maganda rin dahil kasama mo pala dito sa Genius Child Foundation nga, yung organization na pinagtatrabahuhan, itong National Enviroscope Synergy Incorporated. Nako, Yes po. maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin. Maraming salamat din po. Nako, yan po, ang kausap natin ay si Raymond Magdato ng Genius Child Foundation. Tulad po niya, ba'y nagsimula sa Mindoro, ang mga magulang, ang tatay ay magsasaka, ang nanay ay tagapamahala din ng tahanan, tumutulong. Naitaguyod po siya, nakapagtapos po siya ng kanyang agricultural technology at nagamit niya ngayon sa trabaho. Nagsimula sa baba, nagtaguyod. So ibig sabihin po, ganun din po tayo, no? Na hindi po kailangang nagmamataas kaagad. Nagsisimula po yan sa pagpapagal. At pagkatapos nun siya po'y nabiyayaan, tulad nga ng sabi ng Panginoon sa atin you are blessed to be a blessing. Hindi lang para sa sarili natin. Ito'y ating ibinibigay din sa kapwa. At tulad po ng kanyang naranasan, nakitang mga kabataan, siya naman po ngayon ay umabot at tumutulong kasama ang Genius Child Foundation. Ako, sana po kayo po'y napagpala, lalong-lalo na po ngayong panahon ng Kapaskuhan. Marami po mga bata dyan ang nangangailangan, kasama po ang kanilang mga pamilya. Alam niyo po, ang isang gawain namin ng misis ko sa aking sasakyan, yung pong center console. Alam niyo po, linalagyan niyo kung ano ng basura. Sabi, tanggalan niyo ho ng basura, tambakan niyo ho ng biskwit or whatever. At kung meron kayong makita, iabot nyo. Kung kayo naman po ay magkakaroon ng celebration, baka naman pwedeng yung 2 manok na ibibili nyo, dagdagan nyo na at bigay nyo na lang. Marami pong pwedeng mapaggamitan ng ating kakayanan at pwede po kayong tumulong sa Genius Child Foundation. Huwag nyo kakalimutan po yun. Nako, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin at tulad nga po ng dati, tayo po ay nagpapasalamat din kay Arwel Mendoza sa kanyang pagbuo po ng ating programa. Gayon din ang ating buong FEBC Radio TV team na siyang nagbubuo po ng ating palatuntunan. At ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na patuloy pong nagpapaalala sa inyo, saan man, kailan man, at kahit sa maliit na paraan, maging mabuting ehemplo ka, kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat. Iwagay mo ang